Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, at sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay talakayin natin yung isang mahalagang aspeto ng ating batas, particular sa sitwasyon ng mga opisyal ng gobyerno na humaharap sa investigasyon. Kasi pag itong mga ating mga opisyales ng gobyerno, pag naiimbestigan, biglang nawawala, na parang bula. Okay. So, pero yung iba naman, pag nakatakas at hindi nakakuha ng asylum, ayan, nakakabalik dito sa Pilipinas at pwersado silang harapin ang investigasyon dito sa ating bansa. Dito kasi sa ating bansa may mga batas at mekanismo na naglilimita sa kakayahan ng isang opisyal ng gobyerno na umalis ng bansa habang siya ay nasa ilalim ng investigasyon. Ito ay para masigurong haharapin nila ang mga reklamo laban sa kanila at hindi sila makakatakas sa hustisya. Pero sa ngayon, maraming gumagawa nito, no? Biglang nawawala. Katulad ngayon, may investigasyon dyan sa Kongreso at Senado tungkol dito sa flood control projects. Nawawala na lang bigla. So, ang pangunahing instrumento dito ay ang tinatawag na Hold Departure Order or HDO. Ito ay isang utos mula sa korte na nagbabawal sa isang individual na umalis sa Pilipinas. Ito ay karaniwang inilalabas kapag ang isang opisyal ay meron na pong formal na kasong kriminal na isinampa sa korte. So pag walang kasong nakapending sa korte, walang hold departure order. At yung kasi ang nagiging basehan itong hold departure order, dapat si judge mag-i-issue niyan pag may pending complaint sa kanyang hukuman. So ganun pa man, mayroon ding mas maagang version nito, yung tinatawag na precautionary hold departure order. Ito naman, inilalabas to ng korte habang nasa preliminary investigation pa lang ang reklamo sa Department of Justice. Ang layunin ng PHDO ay pigilan ng isang tao na umalis ng bansa habang iniimbestigahan pa lang siya. Lalo na kung may malakas na ebidensya, natatakas siya. So ilang beses na rin itong nangyari sa ating mga opisyales, no, na biglang tumatakas, no, at parang ginagawa lang Quiapo at Divisoria ang Amerika. So ang mga basihan para sa mga utos na to ay ang mga batas na gaya ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at yung Anti-Money Laundering Act. Siguro bugbog na kayo sa kakabanggit ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So yung mga batas na to nagbibigay katwiran sa mga prosecutor upang hilingin o hingin sa korte ang pagpapatupad ng travel ban. Pero tandaan po natin, tanging ang korte lang ang may kapangyarihan na maglabas ng hold departure order o kaya yung PHDO, as I have mentioned a while ago. So, punta tayo dito sa kaso ng dating PCSO General Manager na si General to, di ba? Royina Garma. No, ngayon, tingnan natin ang isang napapanahong halimbawa. Itong si PCSO Manager. Itong kaso ni Royina Garma ay umalis to ng ating bansa at nagsampa ng request nag-file ng petition for asylum sa Estados Unidos. Kaya nga lamang mukhang minalas tong tao, hindi yata binigay yung kanyang petition for asylum. So sa kanyang pagbabalik, mahalagang maintindihan natin ang kanyang legal na posisyon. So bumalik siya ng isang araw dito sa Pilipinas, inescortan pa to ng mga US immigration officials.
So ayon sa Bureau of Immigration, hindi siya agad inaresto sa kanyang pagdating. Pero ano ang dahilan bakit hindi inaresto? Nagtatago na nga to. Dahil wala pa siyang warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay nilalabas lamang ng korte kung ang isang kaso ay formal lang naisampa at natukoy na may probable cause o sapat na ebidensya para siya ay litisin. Ngayon hindi na probable cause yan, prima facie evidence, no, ang nire-require na ngayon. So siya ay humaharap sa mga reklamo ng murder at frustrated murder na isinampa ng NBI sa PNP. Pero yung mga reklamo nito ay nasa part pa lang ng preliminary investigation sa Department of Justice. So ang ibig sabihin, hindi pa ito formal na naisasampa sa korte. Bailable yung kasong frustrated murder, but not in the case of murder. Kung sakaling ang kasong murder ay umabot sa korte, so hindi siya pwede magpiyansa dyan dahil mataas na uri ng krimen yan. At pag malakas ang ebidensya, maghihima siya ng matagal-tagal doon sa rehas niya. Ngunit kung mahina ang ebidensya, maaari siyang payagan ng korte na magpiyansa. So, sa kabilang banda, ang frustrated murder naman ay bailable bilang karapatan, kaya maaari siyang magpiyansa para sa kasong ito, kung frustrated murder. Pero kung murder, non-bailable unless the evidence of guilt is not that strong, pwede siyang mag-file ng petition for bail para makuha niya yung temporary liberty niya. So dito, yung pagbabalik ni Roy Garma ay nangangahulugan na ngayon ay haharapin na niya ang mga investigasyon laban sa kanya. Ang legal na proseso ay magpapatuloy at ang mga prosecutor ang magdidesisyon kung may sapat na ebidensya para dalhin ang kaso sa korte. So kung mangyayari yon, doon na magiging critical ang usapin ng warrant of arrest at piyansa or yung bail. So hintayin natin yung mga susunod na ganap dito sa kaso ng dating PCSO manager. At hanggang sa kasalukuyan, wala pang warrant of arrest, hindi pa naisasampa ang reklamo sa hukuman. So pwedeng makalaya pa to pansamantala. Okay, tingnan na lang natin ang development at nandito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno,